Toyota top of the line hybrid vehicle sa Pilipinas ay kumpleto na ang mga bagong futuristic car ng brand na sinasabing magiging popular sa darating na panahon, na kung saan ay kikilalanin bilang isang makabagong disenyo ng sasakyan na may katipirang kumonsumo, may malakas na performance at walang coding. Ang top 7 HEV car ng brand na nasa Pilipinas na ngayon. Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kabihin po ng subscribe button pag ng notification bell para naman update like sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Toyota Altis. Ngayong naghanap ka naman ng sedan type na sasakyan na babagay sa iyong kagustuhan, isa sa mga ibinibenta ng Toyota dyan ay ang Corolla Altis. Ang bagong Altis ngayon sa ika-12 henerasyon ay nagkaroon ng mga modernong aesthetics gaya ng makabagong disenyo, pinahusay na makina at mas pinagandang interior na mas komportable at nauuso. Ginawa itong mas kakit-akit sa mata ng mga Pilipinong mamimili ng kotse na naghanap ng ganitong klase. Ang maganda pa rito, itong modelo ay mayroon na ring hybrid na variant para sa range topper at inilabas ito sa bansa na may 3 klase na pagpipilian. Gaya ng standard na 1.8e CVT na may kabuuang presyo na 1,135,000 pesos. Ang sumunod naman ay ang 1.8G GRS CVT na may kabuuang presyo na 1,302,000 pesos. Samantalang ang top-end variant nito na 1.8 GRS Hybrid CVT ay may kabuuang presyo naman na 1,730,000 pesos. Ang disenyo nito ngayon ay sobrang laki ng pagbabago kung ikukumpara sa mga previous at sinaunang mga modelo nito. Ang Altis ngayon sa bagong upgrade ay mas mukhang elegante at mas naging powerful ang presence. Dahil sa mga ilaw nito sa harapan gaya ng headlamp na sobrang matatalas na ang dating at mas maninipis na klase. Inilagay pa rin sa modelong ito ang malaking front bumper grill radiator na halos kinalahati na ang buong bumper. Meron itong mga naka-C-clamp accent na chrome garnish at may kasamang fog lamp. Depende sa variant na pipiliin mo. Itong Toyota Corolla Altis sa bandang bahagi ng side profile nito kung titingnan ay parang naka-lowered na mas pinababa din ang body height shape. Pero mas pinalapad naman ang platform. Meron nitong mga high-tech features gaya ng automatic na na-fold ang side mirror kapag pinindot na sa lock ang mismong key transmitter nito. Di-remote na rin ang mga trunk opener nito na kung saan ay kusa ring nagbubukas sa oras na napindot mo ang buton nito sa transmitter. Ang mga rear combination lamp naman nito ay may manipis na klase ng mga naka-LED lighting system na rin. Ito ay magandang tingnan lalo na sa gabi. Ang mga gulong naman itong Toyota Corolla Altis ay mga naka-tubeless alloy wheels at may kabuuang sukat na 16-inch hanggang sa 17 sa pinaka-top end variant. Meron itong mapagkakatiwalaang mga suspensions gaya ng MacPherson struts sa front at double wishbone suspensions naman sa rear. At may kasamang coil spring. Ang mga braking system nito mula sa harap at likuran ay naka-disc type na rin na klase na ginamitan ng ventilated disc type pa at ordinary type naman sa rear. Ang pare-parehong variant pagdating sa makina ay pinapagana ng 1.8 liter gasoline engine, inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft, habang ang top-end variant nito ay sinamahan ng hybrid capability power sa engine system sa pamamagitan ng baterya nito, battery na inilagay dito. Matagal-tagal ang lifespan nito at nagkukontribute ng katipiran sa konsumo ng fuel. May pinares sa isang transmission type na CVT at gumagawa ng lakas na 97 horsepower sa kada 5,200 revolution per minute. At 142 Nm ng torque naman sa kada 3,600 revolution per minute. Meron gawa na umaabot ng 200 km per hour at meron din itong kabuuang fuel tank capacity na 50 liters na kumukonsumo naman ng 17 to 22 km per liter. At para mapagana ang EV mode o yung mismong electric power nito, ay kinakailangan munang nakacharge ang baterya. Sa tulong nito ay mas makakatipid ka pa talaga lalo sa konsumo ng fuel. At pagdating naman sa loob ng cabin,
Ang itim na interior nito ay kinukumpleto ng asol na mga ilaw na tinatawag na ambient lighting system at chrome accent. May kasamang mga digital na display na pumupuno sa kabuuang disenyo ng cabin nito. At pangkaragdagan pa sa modernong katangian nito sa interior ay ang pagkakaroon ng mga naka-leather seat cover na mga upuan. 5 tao ang mag-e-enjoy sa musika sa pamamagitan ng 6 na speaker na nakakalat dito at magandang audio sounds nito. Habang pinapanatili silang cool ng automatic climate control system na aircon. Talagang komportable dahil narito na rin ang karamihan sa mga hinahanap mo, gaya ng mga bottle and cup holder na may center armrest pa, mga bulsa sa mga gilid ng pintuan kasama ang console pocket, glove box compartment, rear compartment bay storage para sa malalaking bagahe o anumang mga kargamento na mapagkakasya mo dito. Bukod sa may malakas na aircon system ay may saksakan na rin ng gadget kapag nalobat ka. Sinamahan din ito ng power window sa front and rear door at marami pang iba. Nilagyan din ito ng isang 8-inch size display na infotainment system na may kasamang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto, mga USB and auxiliary input, pati na ng FM and AM radio. Meron din itong voice control system at detached screen na rin ng monitor screen. At para naman sa pagpapaandar ng makina nito, itong Toyota Corolla Altis ay nakakeyless entry na, push start button at may kasamang 3 driving mode system na tinatawag na sports mode, eco at normal mode. Sinamahan pa ito ng adaptive cruise control system na kung saan iseset mo lamang ang speed ng sasakyan mula sa 20 mph na nakabase ang pagandar nito sa mga sasakyan na nasa unahan. Gumagaya sa bilis at paghinto nito. Kahit hindi tapakan ng accelerator o brake pedal ay kusa itong tatakbo kapag tumakbo na rin ang sasakyan na nasa unahan nito. At kusa rin itong hihinto kapag huminto naman ang nasa unahan. Magagamit mo ito lalo na sa malalayong biyahe. Ang manubela naman ay naka-leather cover at napupuno ng mga switch control para sa mga features na tinatawag na multifunctional steering wheel. Naka-power steering at tilt and telescopic ang steering column. Electric power at naka-rack and pinion kaya hindi mabigat ang kabig at mas madaling i-maneuver. Naka-digital na rin ang instrument meter panel gauge nito na nagbibigay ng maraming impormasyon at mas maunawaan sa pagmamaneho, kabilang ang low fuel warning, digital odometer, tachometer, multi-trip meter, door ajar warning at ng digital clock na kinakailangan sa bawat pagsakay. At para naman sa mga safety features, itong Toyota Corolla Altis ay nilagyan ng maraming mga features na kung saan ay mapapakinabangan mo sa oras ng mga emergency at pangangailangan. Sa tuwing nawawala sa alerto ang driver o di naman kaya ay may dadaan sa mga hindi magandang kondisyon ng kalsada o maidadrive sa masamang panahon. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng mga airbags. Meron sa passenger side, curtain, driver at sunny airbags na suma total ay nasa kabuuang 7 pirasong airbags ang nakakalat sa loob nito na sumasalo sa mga pasahero sa oras na magkakaroon ng matinding kolisyon o banggaan. Nilagyan din ito ng iba pang mga maasang safety features gaya ng anti-lock braking system at electronic brake force distribution na para sa brake. Sinusuportahan ng biglaang preno at emergency braking na kung saan kinakailangan ng mga puwersa at mga pagpipigil sa brake para magamit ng mas ligtas. Meron din itong mga lane departure warning na nagdidetect sa mga lane marker sa loob ng kalsada. Once na masagi ng gulong ay automatic nagagana ang sensor nito para mapigilan at maiwasan ang pagkasagi sa iba pang mga sasakyan at para ma-maintain na rin ang control sa maayos na pagmamaneho. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, engine check warning at ng mga advanced safety features gaya ng pre-collision system para maiwasan ang pagkabangga o makabangga ng mga pedestrian. Pamamagitan na inilagay ng mga automatic braking procedure na kung saan kahit hindi mo tapakan ng biglaan ng brake nito, sa kung saan mababangga ka na ay bigla rin itong hihinto sa mga ganong kondisyon. Nilagyan din ito ng auto high beam at lane tracing assistant para sa dagdag na kaligtasan pa. At sinamahan din ng mga seatbelt sa kada upuan para mabawasan ang pinsala sa mga pasahero sa oras ng pagkabangga. Itong Toyota Corolla Altis mga kaibigan ay may kabuuang presyo mula sa pinakamababa na 1,135,000 hanggang sa pinaka-top variant na hybrid na 1,730,000 pesos dito sa bansa. Sa listahan natin ay ang Toyota Camry 2024 model.
Sa ikawalong henerasyon ng modelong ito, ang Toyota Camry ay patuloy pa ring tumutugon sa mga premium na katangian at executive na panlasa, kasama ang maluwang na interior base na may dalang modernong katangian at mga makabagong kagamitan. Ang kaginawaan at advanced na teknolohiya ang siyang mararanasan mo sa modelong ito. Pagdating sa external, makikita ang bagong disenyo ng mid-size na sedan na ito na nilagyan ng mga maninipis na chrome accents sa harap at likuran na nagbibigay dito ng pagkakakilanlan at mas bumagay sa premium na katangian ng pagiging isang luxury vehicle ng Toyota brand na mabibili mo sa Pilipinas ngayon, habang ang bahagyang kurba sa paligid ng katawan nito ay nagpapanatili sa itsura at hubog ng pagkakadisenyo dito na mas pinalaking klase ng sedan, habang pinapanatili rin ang kaakit-akit na mga gulong nito na may malalaking sukat na may kabuuang laki at lapad na 235 by 45 R18. At ito ay sinamahan pa ng ventilated disc type sa front brake at ordinary disc naman sa likuran, habang nakatuon sa pagpapabuti ng komportabling pakiramdam ang bawat mga suspensions na inilagay dito para mapanatili ang magandang pakiramdam habang bumabaybay sa mababato at malulubag na klase ng kalsada. Sinamahan ito ng McPherson strut sa front suspension at double wishbone naman sa likuran na kahit sa malulubak pa o mababato, siguradong pakikisamahan ito. Marami na ang gumamit ng modelong ito na kung saan ang iba ay 10 taon nang ginagamit pero malimit pa rin ang pagpapalit sa mga under chassis at suspensions nito. Dahil sa tibay at tatag na ipinagkaloob ng brand sa modelong ito, ay siguradong pangmatagalan na rin ang kalidad na meron ito. Pagdating naman sa loob, ang interior nito ay natatakpan ng class at eleganteng disenyo, halatang mamahalin kung titingnan, habang ang mga wooden veneer panel na nakakabit sa bawat gilid ng pintuan ay nagbibigay naman dito ng nakakapreskong itsura mula sa karaniwang kulay at texture ng dashboard at door trim nito. Ay talaga makakakuha ng maraming atensyon. Pinaris sa 5 mga naka-leather cover na seats at electric adjustable at may kasamang mga armrest at mga headrest. Kasama ang malamig na aircon system nito na may 3-zone auto climate control system at sinamahan pa ng cruise control na kahit ang driver ay makaka-relax sa napakagaang na maneuver at 5 tao ang mag-i-enjoy kasama ang ilang pangkagamitan na magbibigay dito ng convenient, accessible at satisfying na pakiramdam sa pagkakaroon ng magagandang audio sound na JBL brand na may kasamang 9-inch size display na infotainment at mga connectivity gaya ng Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth at smartphone connectivity at tumutulong para ma-monitor ang anumang maintenance recommendation at anumang bagay na makatutulong para mapabuti ang pag-aalaga sa modelong ito. Kung saan makikita mo na lamang ang mga notifikasyon sa cellphone gadget ay connect sa digital system nito. Sinamahan pa ito ng bottle and cup holder, mga bulsa na lagayan ng ilang maliliit na gamit at malawak na rin storage para sa mga bagahe. Sinamahan na rin ito ng mga USB port na saksakan ng mga gadget o charger, kasama ang isang wireless charging pad na nagpapahintulot sa driver o mga pasahero na mag-charge kahit walang kordon. Ang makina nito ay naluan ng electric power para mapanatili ang malakas na arangkada at katipiran. Pinapagana ang Toyota Camry 2.5 liter 2AR-FE line 4 cylinder 16 valve dual overhead camshaft gasoline engine at kayang gumawa ng 181 horsepower at 231 Nm ng torque. Kasamang pagpapagana sa electric power hybrid engine nito na gumagawa ng maximum output na 175 horsepower at 221 Nm ng torque, ang synchronous motor at ang lithium-ion battery nito siyang tumutulong para mas ma-boost ang performance at mas gumanda ang fuel economy. Ilagyan ito ng 50 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng 22 hanggang sa 24 liters ang capacity. Siyempre dahil sa premium na klase ito, ay sagana ang modelong ito sa mga makabago at modernong gamitan mula sa loob at labas. Katulad na lamang ng entertainment na may kasamang 9-inch na infotainment at touchscreen pa at naka-Apple CarPlay at Android Auto na rin. May 3 different types of driving mode system nito na pagpipilian kung saan mas nakokontrol ang performance at mas namamaximize ang lakas sa kahit saang kalsada. Itong Toyota Camry pinalilibutan ng mga advanced safety sense din ng Toyota, kaya ng pre-collision warning, pumipigil at nagpiprevent ng anumang mga pagkabangga nito sa ibang mga sasakyan, agay o ano pa.
Samang lane departure warning, blind spot monitoring, mga parking sensor at may kasamang rear camera na rin. Lagyan din ng auto high beam na kusang tumataas ang brightness ng ilaw sa oras na tatama sa pinakamadilim na klase ng kalsada at kusa namang bababa sa oras na may makakasalubong sasakyan. Naman din ito ng Dynamic Radar Cruise Control System. Isang advanced features naman para sa magaang na pagmamaneuver, lalo na sa mahabang biyahe na kung saan mas makaka-relax ang driver. Sumasabay ang mga sasakyan na nasa unahan sa galaw nito na humihinto rin ng kusa sa oras na huminto ang sasakyan sa unahan. Ang Toyota Camry nilagyan ng 5-seating capacity at 4 na pintuan at may kasamang rear compartment storage para sa mga kargamentong umaabot ng hanggang sa 400 liters ang capacity. Ay ground clearance size ito na 14 cm at makakapit na gulong na may kabuang sukat na 235 by 45 R18. Ilabas ito sa iisang variant lamang na nagkakahalaga ng 2,442,000 pesos dito sa bansa. Toyota Corolla Cross. Ang Toyota Corolla Cross ay dumating na ngayon taon sa Philippine automotive market na may 3 klaseng variant na pagpipilian na pare-parehong may mga hybrid capability power na ibinase sa isang Toyota Corolla Altis. Ang bagong crossover ay nagdadala ng mas mataas na sukat ngayon ng ground clearance at mas maluwag na interior base para sa 5 pasahero kumpara sa Altis sedan. Ito ay unang inilunsad noong pang year 2020 sa 2 pagpipiliang variant pa noon na standard at hybrid variant. Paglipas ng panahon ay tumindi pa ang pagkahumaling ng mga mamimiling Pilipino sa mga hybrid engine na sasakyan. Kaya naman ngayon taon ay ginawa na rin itong purong hybrid na pagpipilian na sa bagong bersyon ngayon. Ging ang external na disenyo ay ginawang mas akit-akit at napaka-elegante. May mga bagong hugis ng ilaw at mas tumaas ang brightness, kaya mas magiging visible ito panigurado sa madidilim. Ang panibagong mga variant ay pinapangunahan ng Corolla Cross na 1.8G hybrid ECVT, habang ang mga sumunod na variant ay ang 1.8V hybrid ECVT at ang range topper na 1.8 GRS hybrid ECVT. Ito ay may mga premium na katangian mula sa loob at labas. May iisang hangarin para sa mamamayan ang makatipid sa pangaraw-araw na paggamit at magkaroon ng mas advanced na pananaw sa pamamagitan ng ilan pang mga makabagong inilagay sa modelong ito. Gaya ng malaking pagbabago sa external na disenyo, itong Corolla Cross ay nakakuha ng unique front ends bumper cover na mula sa Lexus car style design na mayroong honeycomb design radiator grille na naka-integrated na sa face bumper cover nito. Inilagay din ang 2 air vent na nakahiwalay sa bawat gilid at lower fog lamp para sa dagdag na stash at visibility. Itong Toyota Corolla Cross ay ang entry ng brand para sa SUV crossover segment dito sa bansa. Meron itong mga matte black finish sa bawat gilid kabilang ang mga nakalagay sa front and rear fender at wheel arch garnish. At sa likurang bahagi naman sa may rear bumper, makikita ang signature design na rear combination lamp system nito kasama ang malaking pad ng matte black at automatic na nabubuksan ang tailgate nito sa pamamagitan ng remote key system na automatic ding tumataas kung kinakailangan at kung may ipapasok ka sa bandang likuran. Bibigyan kahandaan itong crossover sa buong styling queue para sa terreno o anumang lupain. Dahil bukod pa dyan ay sinamahan pa ito ng makakapit na braking system at matitibay na klase ng mga suspensions. Gaya ng sport dampers na inilagay sa harap at sa likurang suspensions nito na may kasamang shock at coil spring. Ang bawat gulong ay nakakuha ng kabuuang sukat na 225 by 50 R18 at naka-tubeless at alloy wheels na rin. At nilagyan pa ito ng mga disc type na braking system mula sa harap at likod. Kaya masasabi mong matibay at makapit at hindi tinipid. Itong bagong Toyota Corolla Cross ay pinapanagana pa rin ng mapagkakatiwalaang makina nito na 1.8 liter gasoline engine na naka 4-cylinder 16-valve at dual overhead camshaft. Na ipinari sa isang ECVT type transmission nito na gumagawa ng 97 horsepower at 5,200 revolution per minute. Habang ang maximum torque naman ay nasa 142 Nm sa kada 3,600 revolution per minute. Sinamahan ito ng hybrid powertrain para sa dagdag na acceleration na kung pagsasamahin ito ay makakagawa talaga ng mas malakas na output level na aabot ng 120 horsepower at maximum torque na 142 Nm pa rin. Magiging matipid din ang konsumo ng fuel consumption nito
kaya mas makakatulong sa pang-araw-araw na gamit kahit pa sa mga city. Makakamit ang maging pinakamalakas na arangkada nito kahit pa sa mga paahon na kalsada, yung tipong nahihirapan madalas ang mga nakagasolina. Ang average na bilis ay umaabot ng 175 to 180 km/h, samantalang ang average fuel consumption naman ay umaabot ng hanggang sa 20 to 24 km/L. Itong Toyota Corolla Cross ay may fuel tank capacity naman na 36 liters. At kung tatanungin kung kailangan pa bang i-charge ang battery nito, ang sagot ay hindi na po kailangan, sapagkat nakakapag-generate na rin ito ng enerhiya sa pagtakbo pa lamang ng sasakyan sa tulong ng synchronous magnet motor system, at mas nakukumpleto ito sa mga pagbe-brake, pagpapreno o yung mga pag-ikot ng gulong, na kung saan nakukonvert sa charging power ng baterya nito. Kaya talagang mas gaganda rin ang performance pati na ang fuel economy. Ang makakagawa lang nito ay ang mga hybrid engine na gaya nito. Pagdating naman sa interior, itong Toyota Corolla Cross ay may mga komportabling upuan na rin para sa 5 tao na naka-leather at tela. May enjoy mo pa rin ang bawat biyahe sa pamamagitan ng air conditioning system na may kasamang auto climate control system. Nilagyan ng mga bottle and cup holder kasama ang USB port socket at accessories power outlet para sa koneksyon ng mga gadget, lalo pat sinamahan pa ito ng wireless charging system upang sa ganun ay ilalapag mo na lamang din ang cellphone dito ay magcha-charge na. Isa pa sa highlight nitong modelo ay pagkakaroon din ito ng driving mode system. Kaya nga sa hybrid system nito, kinakailangan din ng mga mood o mga power outlet na siyang magbibigay ng lakas at performance sa makina nito kung saan mo man ito pwedeng paandarin. Kagaya na lamang ng Eco Power Mode at EV Power Mode System. Ang Eco at Power Mode System ay ang nabibigay daan upang mas mag-contribute ng consumption ng gasolina kumpara sa electricity. Samantalang ang EV mode nito ay ang full hybrid electronically power na ang gumagana, aliban sa fuel na minimal lang ang nagagamit. Kaya naman kung halimbawa na lang ay paubos na ang gasolina, pwede mo na itong i-convert into electric power para nang sa ganun ay makatipid ka na sa mga pagkonsumo nito. Speaking sa bilis, wala namang pinagkaiba halos ang takbo nito, lalo na kung parehong sa maluluwag mo na kalsada pagaganahin. At mapunta naman tayo sa ilan pang amenity na makikita natin sa loob nito. Sinamahan ito ng maraming entertainment at communication gaya ng pagkakaroon nito ng malaking TV screen na may sukat na 10-inch size display, touchscreen pa, na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Mas pinapabilis din ang komunikasyon at accessibility sa pamamagitan ng Bluetooth, USB and auxiliary input na inilagay dito. At mayroon din itong 6 na kasamang speaker mula sa mga pintuan nito maging sa likurang bahagi. At ang meter panel gauge naman nito ay ang maganda ring kapartner habang nagmamaneho, sapagkat ibinibigay nito lahat ng mga kinakailangang impormasyon kabilang ang ilang maintenance recommendation, mga notifikasyon at sign pati na ang orasan. Dito mo rin makikita ang paglipat ng driving mode system o at iba pang function. Medyo upgraded na rin ito kasi parang TV screen na lamang din ito kung titingnan. Kasama ang engine check warning, digital clock at marami pang iba na makikita mo talaga dito ng malinaw. Pagdating naman sa safety features, itong Toyota Corolla Cross ay nilagyan din ng napakaraming safety sense ng brand para makatulong sa mga hindi inaasahang disgrasya o aksidente na magaganap sa loob ng kalsada na hindi natin madalas na inaasahan. Gaya ng pagkabangga, makabangga, makaatras, makasagi at kung ano paman. At tulong ng mga makabagong Toyota Safety Sense gaya ng Lane Tracing Assistant, Pre-Collision Warning, Blind Spot Monitoring, Rear Cross Traffic Alert, Parking Sensor at marami pang iba ay sinisiguro nitong ligtas at maayos ang bawat pagmamaneho sa loob at labas ng kalsada, maging pati sa parkingan. Ang Lane Tracing Assistant na safety features nito ay nagpapanatili sa sasakyan sa loob ng linya ng kalsada, kasama ang speed sensing door lock nito na nagbibigay ng automatic na pagsara ng pintuan sa oras na malimutan natin. Nilagyan din ito ng rear cross traffic alert para sa mga pagpapaatras upang wala tayong maatrasan o mabangga sa likuran habang tayo ay nagpapaatras, lalo na kung sa parkingan. Sinamahan pa ito ng blind spot monitoring system na nagpapagana ng automatic brake
kapag biglang huminto ang sasakyan sa harapan, makikita ang mga sign at signal nito sa may side mirror natin. Ang bagong Toyota Corolla Cross ay nakakuha rin ng 360 camera o around view monitor sa ibang term, kung saan makikita ang buong paligid nitong sasakyan sa screen monitor nito. Sa loob nito, gamit ang camera sa bawat gilid sa harap at likod na nagmo-monitor ng buong labas ng sasakyan. Lagyan ito ng mga parking sensor sa harap at likod para mapanatili ang maayos na pagpapark lalo na sa masisikip na parkingan. Nilagyan pa ito ng front and rear camera kaya makakasiguro ang bawat pag-abante at pag-atras nito. Bukod pa dyan, kasama sa ilan pang mga particular safety sense nitong modelo ay ang pagkakaroon nito ng mga airbags sa driver and passenger seats, samahan ng curtain at knee airbags kasama ang mga seatbelt sa bawat upuan, at iba pang mga sensor gaya ng crash sensor, front and side impact beams, vehicle stability control system at marami pang iba. May additional safety features din ito para sa brake na tinatawag na ABS o anti-lock braking system, kasama ang brake assist at electronic brake force distribution na tumutulong naman sa maayos na paggamit ng preno. Meron din itong tinatawag na child safety lock system na kung saan ay hindi basta-bastang mabubuksan ng mga bata nating kasama ang mga pintuan nitong sasakyan once na nakakapit ang child safety locks nito. Dali na rin ang mga traffic o mga biglang paghinto-hinto sa kalsada, lalo pat naka-electric parking brake na rin ito. Hindi ka na magtataas at magbababa ng parking lever sapagkat dipindot na ito. Pagdating naman sa security features, itong Toyota Corolla Cross ay nilagyan din ng central locking, kasama ang power door lock, anti-theft alarm system, engine immobilizer system at anti-theft device, na kung saan mas makakatulong sa security purpose nito at upang hindi makarnap, mabadaling mapagana at mapasok ng kahit na sino man. Nilagyan din ito ng electric folding rear view mirror at ang mga ilaw na naka-LED type lighting system na. Meron itong maluwag na rear compartment base storage para sa mga bagahe at gamit, at may ilaw na rin ito dito para makita mo kahit sa madidilim. Pagdating naman sa kabuuang sukat, itong Toyota Corolla Cross ay mayroong haba na umabot ng 445.5 cm at kabuuang lapad na 182.5 cm. Ang taas nitong modelo ay may sukat na 162 cm at may 5 seating capacity na nagkakahalaga ng 1,498,000 pesos mula sa pinakamababang uri hanggang sa pinakamataas na variant nito na umaabot ng 1,917,000 pesos dito sa bansa. Toyota Yaris Cross. Matagumpay na inilabas ng Toyota Motor Philippines ang kanilang mga bagong sasakyan na may mga panibagong antas ng teknolohiya at makabagong makina. Nagbibigay ng magandang enerhiya na nagmumula sa isang elektrisidad na nanggagaling sa baterya. Kagaya na lamang ng mga bagong modelo nakakarating lamang din sa bansa, ang bagong SUV na nagmula sa lahi ng Innova na Zenix at bagong update sa SUV crossover ng brand na Toyota Corolla Cross. Matapos ang Toyota Corolla Cross ay isinilang na muli ang panibagong Yaris sa bagong bersyon na isinama sa lineup ng hybrid vehicle ng Japanese automaker dito sa bansa at tinatawag ngayong Yaris Cross. Ang Toyota Yaris Cross ay isang subcompact crossover SUV rin na ginawa ng Japanese automaker na Toyota at ito ay kabilang sa pamilya ng Yaris at idinisenyo upang magalok ng isang magandang timpla ng versatility, kausayan at urban friendly na modelo at isang maasang gamit sa araw na pakikipagsapalaran sa loob ng syudad. Bilang isang subcompact na crossover, ito ay tumutugon sa mga driver na naghanap ng isang practical, high upgrade at improved maneuverability na klase ng sasakyan. Para sa mas komportableng pagmamaneho sa lungsod na may dagdag na kakayahang pangasiwaan, ang magaan at madaling pagpapaandar maging sa labas man ng kalsada. Sa madaling salita, ang Yaris Cross ay para sa mga taong nagnanais ng mga high riding na mga katangian ng crossover tulad ng Corolla Cross na nauna rito, ngunit gusto ng medyo mas maliit at katamtamang sasakyan na may 5 seating capacity at may kababaan. Pinapagana ito ng 1.5 liter gasoline engine inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina at may permanent magnet synchronous motor na ikinabit na inilagay para sa mas malakas na acceleration
at nagpapabuti ng fuel economy. Exclusive lamang ito sa pinaka-top variant ng crossover hybrid sapagkat ito ay inilabas na may tatlong klase rin na pagpipilian ng variant, gaya ng Yaris Cross na 1.5G CVT at 1.5V CVT na gumagamit ng natural gasoline engine. Samantalang range topper nito na 1.5S HEV ay may kasamang tulong sa makina na hybrid powertrain. Kaya kung gusto mo ng mas makakatipid at mas may ibubuga, itong top-end variant ang para sa iyo. Lahat ng klase ng Yaris Cross ay gumagamit ng isang CVT at gearbox na variable speed, pero magkaiba ang power output, gaya ng sa standard variant nito na gumagawa ng 105 horsepower sa kada 6,000 RPM at 138 Nm ng torque naman sa kada 4,200 RPM. Habang ang crossover na hybrid variant naman ay gumagawa ng 105 horsepower at 138 Nm ng torque at extra power na nagmumula naman sa hybrid electronically powertrain nito na 80 hanggang sa 90 horsepower at 111 to 121 Nm ng torque. Ang harap na parte ng mga suspensions nito ay ginamitan naman ng double wishbone habang ang likuran naman ay naka-torsion beam. Samantala kung ang pangkaligtasan naman ng pag-uusapan, ang apat na mga gulong nito ay mga naka-disc brake para sa mas matibay na kapit. Sinamahan ng mga anti-lock braking system at electronic brake force distribution at brake assist. Kabilang na rin ng ilang mga advanced safety sense gaya ng free collision system para maiwasan ang anumang banggaan o makabangga sa pamamagitan ng iniligay na automatic braking. Sinamahan pa ito ng lane tracing assistance at ng Toyota Vehicle Security System. Halos kumpleto na rin nga ang mga safety measure nitong modelo. At pagkatapos niyan, ang external na disenyo nito ay parang kamukha lang din ng Toyota Corolla Cross. Meron itong mga ilaw na fully LED type na naklase gaya ng headlamp nito, pati na ang mga turn signal lamp indicator, daytime running light at ang combination lamp system. Kasama ang clearance at high mounted stop lamps sa rear portion ay mga naka-LED type na rin na klase. Pagdating sa comfort, itong modelo ay nilagyan ng 5 upuan sa interior na binalutan ng mga synthetic leather, foldable at mga de-adjustable na klase. At nilagyan ng mga bottle and cup holder at may kasamang center armrest pa para sa relax na pakiramdam habang nakaupo sa matagal na biyahe, kasama ang mga aircon system na may kasamang auto climate control. At nagbibigay buhay sa loob nitong modelo ay ang 10.1-inch size display na infotainment system nito. Touchscreen pa at may kasamang connectivity gaya ng Bluetooth, Apple CarPlay at Android Auto at USB and auxiliary input. Para mas maraming pagpipilian, nilagyan pa ito ng FM and AM radio, kasamang mga speaker na nakakabit sa mga pintuan na nagpapaganda naman ng audio sounds nito. Nilagyan din ito ng automatic safety sense. Gaya ng marami ang modelong ito ay nagtataglay ng maraming safety at security features para maiwasan ang malubhang epekto ng mga disgrasya sa kalsada gaya ng pagkabangga, pag-crash, pagkawala sa maneuver o di naman kaya ay mapadaan sa madudulas, mababato at kung ano pa. Nilagyan ang modelong ito ng free collision system para sa ganun ay maiwasan ang makabangga at anumang banggaan. Kasama ang automatic high beam system nito na kusang lumalakas ang ilaw kapag kinakailangan at humihina naman din kapag may mga makakasulubong na ibang mga kasabayan. Nilagyan din ito ng lane tracing assist para sa pagpapanatili ng sasakyan sa loob lamang ng linya at upang maiwasan ang makasagi. Kasama ang Toyota Vehicle Security System nito, isang pangaragdagang features para maalarma ang mga taong magtatangkang galawin o nakawin ito sa pamamagitan ng tinatawag na engine immobilizer, central locking, power door lock at anti-theft alarm system. Ang mga features na nabanggit natin ay mas kumpleto mong mararanasan sa pinaka-top end variant nito. Ang Toyota Yaris ay tumatakbo sa dalawang magkasabay na enerhiya kasama ang natural na engine nito at ang baterya na gumagawa ng malakas na arangkada na umaabot ng hanggang sa 175 km/h na bilis. Ang mga fuel consumption nito depende sa biyahe ay umaabot din ng 22 km sa highway at 16 to 18 km naman sa city. Nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito
mula sa 1,199,000 pesos hanggang sa 1,598,000 pesos sa pinaka top end variant dito sa bansa. Toyota RAV4. Walang masyadong kalaban sa bansa ang modelong ito na inilabas ng Toyota Philippines bilang pangunahing pagpipilian sa SUV category at isang maasang sasakyan sa fuel economy. Ngayon sa ikalimang henerasyon nito, nagtatampok itong Toyota RAV4, ang pinakabagong panlabas na disenyo ng Toyota na nag-evolve sa isang crossover at nagtatampok ng mas mature at premium na disenyo na sinusuportahan ng Toyota Global Architecture Platform. Sa pamamagitan nito, itong bagong Toyota RAV4 ay nagtataglay ng pinahusay na mga sistema sa loob at labas at mas makapangyarihan na aesthetic sa feel. Gayunpaman sa kabila ng mga pagbabago nito, nananatili pa rin ang modelong ito bilang maasang sasakyan na magagamit sa loob at labas man ng kalsada at isang matibay at premium na klase ng sasakyan ng Toyota na inilabas sa bansa ang may dalang advanced at futuristic na katangian na ginawa at para sa mga mamimili, bata man o matanda na tinatrato ang labas bilang kanilang pangalawang tahanan. At ngayon sa pinakabagong generation nito ay mas sporty na ang itsura sa bagong disenyo ng 2019 RAV4 project. Dala nito ang tinatawag na Toyota Cross Octagon na style na pinagsama-sama ang isang malawak na hugis wedge sa harap at isang hugis octagon naman sa likuran. Nasa harap ay may two-tiered upper at lower grille na makikita na ginagawang kakaiba sa iba pang mga modelo sa line-up ng Toyota crossover. Kasama sa dalawang bahagi ng front bumper grille nito, ang upper at lower trapezoidal grille para sa mas agresibong front fascia nito. At pagdating naman sa loob, itong 2019 RAV4 ay nilagyan ng mga bagong elemento na mas convenient at mas madaling gamitin, accessible at napaka-contemporary. Gayon din ang madaling maunawa ang mga makabagong teknolohiya, digital at modern specs na nakapaloob dito gaya ng instrument cluster na may 7-inch size na multi-information display na maaaring ilipat mula sa digital patungo sa analog display mode na magbibigay sa driver ng mas maaasahang impormasyon sinamahan ng iba't ibang mga notifikasyon. Meron din itong 8-way power adjustable driver's seat na may memory at lumbar support para sa mataas na kalidad ng kaginhawaan sa oras na mga pagmamaniubra. Mga adjustable seats na sinamahan pa ng malamig na auto-climate aircon system, mga USB port socket at wireless charger, may mga bottle and cup holders sa kada upuan na pwedeng lagyan ng mga inumin. Itong 2019 RAV4 ay pinapagana ng isang 2.5-liter gasoline engine inline 4-cylinder, naka 16-valve dual overhead cam na makina na may secondary engine fuel type na electronic for hybrid variant. Nakakonekta ito sa isang CVT type transmission at gumagawa ng lakas na 176 horsepower sa ordinary engine. Samantalang ang secondary engine hybrid nito na may kasamang magnet synchronous motor ay kayang gumawa ng 118 horsepower at parehong 221 Nm ng torque. Bilang ito sa pinakamagandang hybrid vehicle na mabibili mo sa Pilipinas ngayon. Dahil hindi na kailangan i-charge pa o kailangan ng charger para gumana ang mga hybrid electrical power nito, kundi sa pamamagitan ng pagpipreno at mabilisang takbo ay automatic itong na-charge at gumagawa ng malakas na power output. Ang kabuuang bilis nito ay lumalabas sa 150 to 175 km/h at may katipiran din sa fuel consumption na umaabot ng 20 to 24 km/liter. Ang mas magpapaganda pa dito ay ang mga libangan nito sa loob na may kasamang 7-inch na infotainment system kasama ang mga connectivity gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Sa mga internal activities, may 6 na speaker pa ito at voice control na rin. Para naman sa maganda at ligtas na biyahe, nilagyan din ang modelong ito ng isang advanced safety sense ng Toyota na sinamahan ng free collision system. Gamit ang sistemang ito ay mapipigilan ng anumang banggaan o mga biglaang pagkabangga sa ilang mga sasakyan o mga debris na masasagasaan. Kasamang pinalakas na radar o mga sensor nito sa harap at likuran na nagbibigay alarma sa sasakyan upang mas mapigilan ng mas maaga ang magaganap na banggaan. Sinamahan pa ito ng lane tracing assistant, lane departure warning, nagpapanatili sa magandang pagbiyahe o pag-andar sa loob lamang ng linya sa loob ng kalsada. Sinamahan pa ito ng rear cross traffic alert na madalas ginagamit sa mga paatras
o biglang magpapaatras sa parkingan. Meron din itong blind spot monitoring. Nagiging alerto sa oras ng mga blind spot na kondisyon o yung mga biglaang pakurbada. Sinamahan pa ito ng ADAS o Advanced Driver Assistance System na kinabibilangan pa ng ilang mga additional at advanced mga safety sense o dagdag pang kaligtasan. Kabilang din dito ang mga brake assist, ABS o anti-lock braking system at electronic brake force distribution, papanatili naman sa maayos na paggamit ng preno sa mga biglaan o mga emergency braking man. Ganon din sa mga advanced security features ay inilagay din sa modelong ito, gaya ng engine immobilizer system, anti-theft device, anti-theft alarm at power door lock na may central locking pang kasama. Yan naman kung pipiliin mo ang bagong Toyota RAV4 ngayong taon ay siguradong wala ka nang hahanapin pa. Meron itong fuel tank capacity na 55 liters at ground clearance size na 22.4 cm. May malawak na space for cargo na kayang kargahan ng hanggang sa 400 to 500 liters. At kasama ang 5 seating capacity nito na komportableng mai-enjoy ng 5 miyembro ng pamilya sa bawat araw na pagsakay. Meron itong 2 klaseng pagpipiliang variant na inilabas sa Pilipinas na nagkakahalaga mula sa 2,046,000 pesos hanggang sa 2,356,000 pesos dito sa bansa. Toyota Alphard. Ang karangyaan at kaginawan ay 2 bagay na magkapares. At ito ay konektado sa isang carrier ng mga tao. Isang malawak na kapasidad na madalas nating hinahanap sa isang sasakyan, lalo na kung naghahanap ka ng para sa pamilya. Yung maasahan sa kahit saang lakad. May advance na katangian at komportable pa, kagaya ng bagong update ng Toyota Alphard. Isang klase ng modelo na naglalaman ng maraming katangian mula sa loob at labas hanggang sa lakas ng performance ay talagang maaasahan. Pwedeng magamit sa kahit anuman depende sa maiisipan. Matagal na rin sa bansa ang modelong ito. Gawa pa rin ng Japanese car automaker na Toyota Motors. Ito ay mas malaki kumpara sa ilang mga SUV car ng Toyota, gaya ng Fortuner, Innova, Land Cruiser at iba pa. May 7 to 8 seating ang capacity nito. At sa loob makikita naman ang napakalaksari ng mga nilalaman nito, gaya ng kakaibang settings ng mga upuan. May 4 na captain seats na automatic adjustable pa. May control din para mas mapadali ang paglabas-pasok ng mga senior citizens, PWDs na may kondisyon o nahihirapan ng tumayo o umakyat ng sasakyan. Kasi ang upuan nito ay may mga switch function na automatic na bumababa para sa mga pasaherong nahihirapan ng tumayo at umakyat ng sasakyan. Mga naka-leather seats na rin ito at komportable pa. Bagay na magugustuhan ng mga taong naghahanap ng pampamilyang sasakyan na very family friendly at user friendly. Ngayon sa bagong update nitong modelo ay mas pinaigting pa ang pagiging futuristic nito mula sa loob at labas. Gaya ng mas pinanipis na LED headlight kasama ang napakalaking front radiator grille na may disenyo na charging bulls power presence. Full chrome ang accent na nagbibigay ng full force luxury presence sa modelong ito. Kaya kung pagmamasdan ng harapang bahagi nito ay talagang nakakabali ng liig ang lakas makamayaman ng dating. At ang side to side profile naman nito, ang sleek styling na parang sinadyang gawing hugis kidlat na nagre-represent din sa modelong ito ng pagiging maaasahan sa kahit anong kondisyon ng panahon, umulan man o umaraw. At mas napaganda ang aerodynamics sa pamamagitan nito. Kabilang din sa nagpapaganda pa dito ang rear portion na may rear combination lamp na LED type na rin. Isang parang 2 pakpak naman na hugis na mas pinaparelax nito ang kamalayan ng mga taong makakakita dito, lalo na sa mga kasunod nito sa kalsada. Mas madaling makikita lalo na sa gabi sa mga klase ng hugis at laki ng mga ilaw na inilagay dito. Pagdating naman sa makina, itong Toyota Alphard ay pinapagana ng isang 2.5 liter gasoline engine na inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft na makina na sinamahan ng permanent magnet synchronous motor generator at battery type na Ni-MH. Isang electrical power capability na kung saan sumusuporta sa makina nito upang mas mapadami ang mga fuel na natitipid nito at mas mapalakas na rin ang power output ng engine.
Kaya kahit napakalaki nitong modelo mga kaibigan, ay hindi ka makakamba sa konsumo ng gasolina nito. Tinutulungan din ng sistemang ito na linisin o tanggalin ng maruming karbon o usok na lumalabas sa tambutso nito sa oras na tumatakbo na. Sa kabila ng pagiging malaking sukat ng dimensyon, ito ay nagtataglay pa rin ng katipiran sa konsumo dahil sa kaya nitong umubos ng 1 litro sa loob ng 19 na kilometro na layo. At ang performance nito ay dinadala naman ng isang CVT type na transmission na klase na kayang gumawa ng 180 to 185 na horsepower sa kada 4,300 to 4,500 revolution per minute at 233 to 270 Nm ng torque naman sa kada 6,000 revolution per minute. Ang minimum na bilis na kayang gawin nitong Toyota Alphard mga kaibigan ay umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Pagdating naman silang pang aesthetics appeals nitong modelo, ang luxury interior ay sinamahan din ng magagandang klase ng accessories gaya ng mas pinalaking infotainment system na 14 inches, di touchscreen na may kasama pang Android Auto at Apple CarPlay na rin. Kasama ang mga connectivity at mas pinagandang audio sound system nito na JBL brand pa. May 15 speaker, voice control at FM and AM radio. Kabila ng ilang pang mga gamit na magpapakonvenient sa iyo gaya ng pagiging keyless entry din ito. May mga USB port socket sa bawat row seats na pwedeng pag-chargean din ng mga gadget. May kasama na ring mga wireless charging system sa harap, mga bottle and cup holder sa bawat upuan, kaya pwede kang magbaon ng kape o ng inumin sa biyahe. Maraming bulsa na sabitan na pwede ring paglagyan ng mga gamit. At may malakas at malamig pa itong aircon system na may kasamang 4-zone automatic climate control. Dito ay masusukat mo ang tamang temperature depende sa gusto mo kahit saang banda ka nakaupo mga kaibigan. Meron din itong 3 klase na driving mode system depende sa highway, sa lapad ng kalsada at sa pagmamaneubra. Kung para sa long ride, ang eco mode driving nito ang dapat paganahin. Habang naka-normal naman kapag nasa city ride o highway. At kung kailangan tipirin o makatipid sa konsumo ng fuel, meron din itong tinatawag na EV mode na kung saan tanging electricity lamang ang gagana sa buong biyahe kapag naka-EV mode na pagpapaandar. Kaya talagang makakatipid ka sa fuel nito. Ang minivan na ito ay nilagyan din ng isang nakaka-relax na features para sa pagmamaneho lalo na sa malalayong lugar. Kaya ng adaptive cruise control system. Kapag gamit mo ang sistemang ito, may chance may pahinga ang kanang paa sa pagtapak ng accelerator pedal o di naman kaya hands-free na rin sa manubela. May time kang gawin o hawakan ng ibang bagay sa oras na gumagana ang adaptive cruise control system nito. Kaya tingnan mo ang ilan. Pag naka-adaptive cruise control system, tumatawag sa telepono, di naman kaya nakikipag-usap sa mga kasamang pasahero. At speaking na rin sa manubela, nilagyan ito ng tilt and telescopic na klase at electric power steering na rin. Kaya mas magaang ang handling at kayang-kayang ibiyahe ng mga babae. Kayang dalhin kahit may kalakihan. Sa likod naman ng manubela, makikita ang naka-digital display na instrument cluster nito na may sukat na 12.3 inches para sa malinaw na impormasyon tungkol sa pagpapaandar nito. Itong Toyota Alphard hindi lamang ginawang mas komportable at luxury, maliban kasi sa mga high upgrade features na meron ito, ang pangkaligtasan at pangseguridad ay mas pinatatag na rin. Gaya ng pagkakaroon nito ng mga advanced safety and security sense. Kabilang dito ang pre-collision system na nagpiprevent ng anumang banggaan o aksidente na magaganap sa loob ng kalsada. Gamit ang ilang mga sensor o camera dito sa harap at likod, ay automatic na gumagawa ng paraan ang safety features na ito para makaiwas tayo sa nalalapit na mga banggaan at mas lumalawak ang visibility sa kalsada. Sinamahan din ito ng auto high beam na automatic ding tumataas ang brightness ng ilaw nito, lalo na sa madidilim na kalsada at sa gabi. Meron din itong adaptive high features beam system
na nagpoprotekta naman sa crossing traffic sa mga city rides at automatic na humihinto sa mga biglaang panganib sa kalsada gaya ng may mga biglang tumatawid. Hindi rin nawala sa modelong ito ang rear cross traffic alert system. Isang sistema naman na nakaalalay naman habang tayo ay nagpapaatras nito at upang ligtas na makapagpaatras lalo na kung galing ka sa parkingan. Nilagyan din itong modelo ng lane departure warning system para naman sa mga pagpapalipat-lipat ng linya at isang speed sensing door lock system naman kusang nagsasara ang pintuan nito sa oras na mabit nito ang bilis na 20 km/h. Meron din itong emergency stop signal. Kasama rin sa safety features ng modelong ito ang hill start and downhill assist na magagamit mo naman sa mga pataas o pababang kalsada. Nilagyan din ito ng parehong naka-ventilated disc type sa harap at likod na braking system para makasiguro ang kaligtasan sa oras ng mga pagpipreno. Kasama dyan ang anti-lock braking system o ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake nito, na sinamahan pa ng electronic brake distributor at brake assist na nagpapalakas naman ng kapit ng brake lalo na pagpababa ang kalsada at may kargang mabibigat. Itong Toyota Alphard, bukod pa dyan ay sinamahan pa ng mga parking sensor para kahit papano sa masisikip na kalsada o mga parkingan ay ligtas din tayong makakapag-park. Nilagyan ito ng front and rear camera at may kasama pang 360 camera para mas maisagawa ng maayos ang pagpapaatras o pag-abante nito at upang ligtas ang pagpapark sa masisikip na lugar. Meron itong crash sensor, vehicle stability control system, mga front and side impact beams, meron pang kasamang tire pressure monitoring, seatbelt, mga airbags at marami pang iba na mas magpapakampante pa sa iyo habang nakasakay ka sa modelong ito. Sa dami ng mga safety features nito, tiyak na magiging kampante at makakasulit ka sa pagbili nito. Ang rear tailgate nga rin pala nito ay automatic na nagbubukas kahit hindi mo na hawakan. Sa pamamagitan niyan ng remote transmitter key na hawak mo ay kusa itong magbubukas. Meron din itong kasamang mga matitibay na klase ng suspensions para kahit na maparami ang mga sasakay dito at may kargadang mabibigat ay kakayanin pa rin kahit may time na maidaan sa malulubak. Nilagyan ito ng MacPherson strut sa front at double wishbone naman para sa rear suspensions. Ang mga gulong nitong modelo ay may kabuwang sukat na 225/55 R19 at naka-tubeless tires na rin. Meron itong fuel tank capacity na 60 liters at may taas na 195 cm. May haba ito na 501 cm at lapad na 185 cm. Ang taas ng ground clearance nito ay umaabot naman ng 22 cm at may seating capacity na 7 hanggang sa 8. May 5 pintuan at napaka-futuristic. Bukod pa dyan, ng pangunahing security features naman nitong Toyota Alphard ay hindi rin nawala. Para nang sa ganun ay hindi basta-bastang manakaw sa pinagpaparkan o pinaglalagyan nito, lalo na kung sa labas lamang ng kalsada at sa gilid ng bangketa. Nilagyan nito ng central locking at power door lock, pati na rin ng engine immobilizer system at mga anti-theft. Kakahalaga ito sa merkado ngayon ng 4,098,000 pesos dito sa bansa. Toyota Zenix. Ang konsepto nitong 2023 Toyota Innova Zenix ay isang innovative multipurpose crossover. Ayon sa Japanese maker chief engineer nitong Innova Zenix, ang Toyota company ay naglalayong makabuo ng isang versatile crossover na may malaking space utility na minivan. Hindi ganun kamahal ang market value at tatangkilikin ng kahit na sino man. Ang Toyota Innova Zenix ay inilalarawan din bilang isang sasakyan para sa modernong henerasyon. Dala ang DNA ng isang iconic na multipurpose vehicle, ang Innova na ngayon ay mas pinabongga. Itong modelo ay binago pati ang majority ng kabuuang disenyo. Isa pa rin naman itong klase ng Innova na may crossover look nga lang, ngunit ang panglabas na disenyo nito ay naglalaman din ng glamorous and tang na pinagsama ang exquisite at rugged body curves and sculpture.
Mukhang mamahalin talaga pati itong front piece cover, mas nag-lift up ang pagiging high class na datingan. Pati itong radiator grill na honeycomb design ay napaka-elegante. Ang mga ilaw nito mula dito sa headlamp, mga daytime running light, ang line shape signal light at itong fog lamp ay mga naka-LED type na. May mga fairings, garnish, side sill and fender cladding na rin itong kasama sa side portion. May rear integrated spoiler at shark fin antenna, kaya nagmumukha tuloy complete set into sporty at looking gwapo talaga itong modelo. Makikita rin dito ang body color side mirror na auto adjustable with front and rear bumper sensor na makikita mo rin dito sa labas. Ang tail lamp nito kasama sa modern upgrade ay ginawa na ring LED type na klase. Ilan pa sa mga detalye nito ay talagang kapanapanabik. Ang malaking upgrade sa modelong ito ay hindi lamang sa external maging pati sa internal specs and features nito. At yan ang iisa-isahin din natin. Itong modelo ay naglalaman ng mga makabagong teknolohiyang makatutulong sa pang-araw-araw na gamit at sa pagsakay mo dito. Nagmula sa isang kilalang car maker Japanese brand na Toyota, ay nangangako sa mga consumer nito ng kalidad, tibay at pagiging maaasahan na brand. Ang bagong 7-seater na Scenics 2023 model ay sinusuportahan ng advanced technology upang mas maging kapaki-pakinabang, komportable, ligtas at may malawak na seguridad. Ibig sabihin, fully compact MPV car na naklase itong Innova Scenics 2023 model. Isa pa, ang highlighted din talaga sa modelong ito ay ang pagiging hybrid nito. Bakit nga ba sinabing hybrid? Ang kabuuang sistema kasi nito ay pinapagana na ng elektrisidad, bagamat kakailanganin pa rin ng fuel para sa mas kompletong pagpapaandar ng makina, ay mas magiging main source of energy na kasi nitong sasakyan ay ang electricity na nanggagaling naman sa baterya nito. Ibig sabihin, dahil dito ay mas mami-minimize ang fuel consumption habang umaandar at mas lumalakas ang power output na nagagawa nito sa pagtutulungan nitong fuel at ng baterya. At totally, hindi naman lahat nitong bagong labas na Toyota Scenics ay hybrid na. Meron kasi itong 4 na klaseng variant na pwede mong pagpilian. Ang unang klase nito na Innova Scenics 2.0V CVT type. Ang pangalawa naman ay ang Innova Scenics 2.0V CVT type Platinum White Pearl Mica. At ang pangatlo naman nito na klase ay ang Innova Scenics 2.0Q Hybrid naka CVT, at ang pang-apat naman na top variant nito ay ang Innova Scenics 2.0Q Hybrid CVT Platinum White Pearl Mica. So ibig sabihin sa 4 na klase nito, 2 ang hybrid dito. Kaya sa video nito ay magpo-focus lamang tayo sa pinaka-top variant na hybrid nito. Sinasabi ng marami na isa sa pinaka-mag-i-stand out na modelo ng Toyota Motors ngayong henerasyon itong Innova Scenics 2023 model dahil sa pagiging advanced at pagiging high-tech nito sa maraming bagay. Mas na-enhance kasi ang modern technology at dinagdagan ng mga makabagong sistema na nakapaloob sa modelong ito. Itong Innova Scenics Q Hybrid CVT ay pinapagana ng 1,987 cubic centimeter na displacement capacity, hybrid 4-cylinder o 2.0 liter inline 16 valve dual overhead camshaft engine, naka-chain drive at front wheel drive. Bukod pa dyan, naka-direct na rin ang injection sa engine nito kaya hindi ka magkakaproblema in the long run. Ang CVT type transmission na kayang mag-produce ng maximum output level na 186 horsepower sa kada 6,000 revolution per minute. Unlike sa standard variant nito na kaya lamang mag-produce ng 172 horsepower, ito ay mas malakas talaga, maging sa maximum torque ay kaya ring maglabas ng 188 Nm sa kada 4,400 to 5,200 revolution per minute. Kaya naman ang average top speed din na nagagawa nito base na rin sa mga nakagamit na nito ay kayang tumakbo ng 180 to 185 km per hour na kabuuang bilis. May fuel tank capacity na 52 liters ang full tank
At bukod pa dyan, ang isa rin sa ipinagmamalaki kasi nito na nabanggit na natin kanina ay ang katipiran sa gasolina. Yes, ito rin ang purpose nitong hybrid engine para mabawasan ang consumption at mas maging eco-friendly. Kaya naman according sa test drive nito na ginanap sa bansang Indonesia, ito ay nakapagtala ng average fuel consumption na 15.5 km per liter sa city drive. Kasama na siguro dyan ang pahinto-hinto kasi nga sa syudad nila ito sinubukan, medyo matraffic at maliliit ang kalsada. Kaya malamang sa actual road highway nito ay may ititipid pa. Itong modern car na Innova Scenics ay nilagyan din ng mga panibagong safety features, mga sistema na makatutulong upang mas maging ligtas sa pang-araw-araw na gamit mo. Kagaya na lamang nitong bagong safety features na lane departure warning system. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direksyon sa kalsada. Sa pamamagitan nito ay mas maiiwasan ang anumang banggaan o pagkasagi ng sasakyan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabay natin sa kalsada. Alright. At bukod pa dyan ay may kasama na rin itong blind spot detection, isang makabagong sistema rin na klase ng safety features na kung saan ay masisense ng sensor nito na nakalocate sa rear bumper kung may mga kasunod kang sasakyan malapit na nakadikit sa iyo habang umaandar. Dahil dito hanggat hindi lumalayo at nawawala sa sensor nito ang mga kadikit na sasakyan ay hindi ka rin basta-bastang makakalipat ng linya. May mga safety features din ito na kukumpleto pa sa pagiging komportable at convenient nito. Ang Innova Scenics, gaya na lamang nitong anti-lock braking system. Isang sistemang nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake kapag biglaan mo itong naihinto sa hindi inaasahang pagkakataon. At isa pa, meron na rin itong free collision warning system. Ang sistemang ito ay gumagamit ng radar para ma-detect ang possible crashes o pagkabangga na kung saan patitigilin nito o pababagalin automatically ang pag-andar ng sasakyan upang sa ganun ay mabawasan o hindi na magkaroon pa ng aksidente gaya ng pagkabangga. Alright. Asama na rin dyan syempre sa modelong ito ang Hill Start Assist Control System. Ito ay para naman sa mga paahon na kalsada o sa matatarik na lugar. Ito ay bagay namang gamitin for example sa Baguio or sa Tagaytay, lalo na kapag ikaw ay hihinto sa mga ganong kalsada na sobrang tarik. Dahil kahit hindi mo na masyadong higpitan ang pagtapak ng brake nito, ay kusa na itong mag-i-stay sa posisyon kung saan ito nakahinto pansamantala. Meron na rin itong kasamang EBD o Electronic Brake Distributor na halos katulad lang din ng ABS sensor ang ginagampanan. At traction control system naman, isang sistema na pangkaligtasan na rin para sa mga madadaanang malulubak, madudulas o kaya naman sa mga biglaang pakurbada o kaya matutubig na lugar. Kung may dadaan mo ito doon ay mamimaintain ang stability nitong vehicle kasama ng stability control system na meron din ito. May auto brake system na rin itong kasama para sa emergency purpose o biglaang pangyayari na kinakailangan pahintuin itong sasakyan. At the same time, hindi pa rin nawawala dito ang ilan pa sa mga safety features nito gaya na lamang ng airbag sa harap at likod, mga seat belts at airbag sensor, mga camera sa front and rear, kasama na ang mga parking sensor, parking assist at mga impact beams at crash sensor. Bukod pa dyan ay nilagyan na rin ito ng 360 camera for better parking assist at safety features. Bukod pa dyan, ilan pa sa mga features nito ay magugustuhan mo rin kagaya na lamang ng pagkakaroon nito ng cruise control system. Isang sistema na tumutulong naman para sa driving assistant. Ibig sabihin, ito ang nagmi-maintain sa bilis o takbo nitong sasakyan kahit hindi mo na masyadong pigain pa ang accelerator nito o gasolina. Dahil dito kapag ikaw ang nagmamaneho ay mas makakarelax ka sa napakahabang biyahe sa tulong nitong cruise control system. At syempre, sinamahan na rin yan ng captain chairs
with ottomans para din sa driver to upang mas maging komportable at relax, hindi nakakangalay ang pagmamaneho sa malalayong lugar. Ilan din sa highlighted dito ang kabuuang detalye ng interior nito kasama ng mga leather seat cover, upholstery, push start button, ang air conditioning system na may automatic single zone climate control system na. Ang entertainment naman nito ay may mga monitor screen na may sukat na 10.1 inches display. Magandang mga audio sound system dahil sa 6 na speaker nito makikita sa front and rear portion ng sasakyan. With AM and FM radio at pagdating naman sa connectivity, may pagka-similarity sa ibang modelo dahil meron na rin itong Bluetooth connectivity, USB and auxiliary input with Apple CarPlay and Android Auto. Meron na rin itong portable wireless charging system. Ilalapag mo lang ang cellphone mo dito at automatikong magcha-charge na ito. At isa pa sa nagpa-high-tech dito mga kaibigan, sa sistema nitong sasakyan, sinamahan na rin yan ng voice control system. Sa pagbubukas ng tailgate, hindi mo na kailangan pang pindutin ang switch dahil kinakailangan lang ng personalized pin para mapagana ito. Dito rin makikita sa loob nito ang panoramic retractable sunroof, bagay na mas nagpaganda palalo sa modelong ito dahil pwede mong maging optional yan sa pagpapagana ng aircon. Kung papatayin mo ang aircon, buksan mo lamang ito ay magiging maaliwalas na rin ang buong loob nito. At isa pa, may mga kasama na rin itong cup holders at bottle holder. I-adjustable ang mga upuan at may kanya-kanyang headrest at armrest. Ang multifunctional steering wheel, karamihan sa mga sistema nito ay nakokontrol na rin dito. The keyless entry, kaya medyo secured na rin. At speaking naman sa security features nito, sinama na yan ng mga panibagong sistema na magpapalakas naman sa seguridad nitong sasakyan. Ibig sabihin, hindi na rin basta-bastang makakarnap o magagalaw ng kahit na sino mang magtatangka dito. Dahil sa sistema na gaya nito, may power door locks, engine immobilizer, anti-theft alarm with anti-theft device, central locking at speed sensing door lock na kahit gamitan pa ng traditional way o electrical procedure para paganahin, paandarin, bubuksan ng pintuan ng sasakyan na ito ay hindi uubra dahil sa mga security features na meron ito. Pagdating naman sa kabuuang sukat, mas malaki-laki daw ito kumpara sa standard version ng Toyota Innova. Ang kabuuang haba nito ay umaabot sa sukat na 4,755 mm. Ang kabuuang taas ay may 1,790 mm. Nakabuo ang sukat. Ang lapad nito ay 1,850 mm. May wheelbase size na 2,850 mm at turning circle o turning radius na 11.3 meters ang nasa sakop. Sa ground clearance naman, ito ay may kataasan na rin. May 185 mm kaya panigurado sa mga matutubig o malulubak na kalsada ay maidadaan mo na rin. Ang 7-seater na bagong modelong ito ay pinagmamalaki ngayon ng Toyota Motor Philippines sa makabagong henerasyon dahil sa pagkakaroon ng mga makabagong teknolohiyang nakapaloob sa modelong ito. Sa kasalukuyan, ang kabuuang presyo nito ay umaabot sa 1,953,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito na lamang po siguro ng ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, nag-aabang at tumatangkilik palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik na subscribe button pati na ang notification bell para naman mapindot palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba. Kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito, huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganoon ay masagutan ko rin ng mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!